Dubai, sa UAE, pero meron to mga Pinoy na inaresto dahil nag-post sila ng video. Nag-share ng video, war videos. So, kung ano yung nangyayari doon. So, mukhang ipinagbabawal yun at hindi pinapayagan. Na-kompromiso ba ang seguridad o yung, tama, yung Pwede, seguridad? baka yun yung nakita ng UAE, kaya hinuli nila yung mga nag-upload noon. Minsan kasi, di ba, ikaw lang, gusto mo lang i-share yung video na nangyayari sa community mo. Eh, yung pala, hindi pwede. Doon sa bansa na pinagtatrabahuhan mo. Kasi yung security naman nila, yung nakokompromiso. Pero, ang tanong ko lang dyan, partner, mayroon ako nakikita ng mga foreign media na nagla-live sila nag-stand upper yung reporter nila doon. At ang background nga, nagkakabombahan. Kasama ba yun sa mga inaresto? Alamin natin. Makakausap po natin ang head ng bagong alyansa Makabayan o Bayan dyan po mismo sa Middle East. Sa Middle East, kausapin natin si Ginoong David Sanchez. Sir, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning. Masa Al-Kahir, Assalamualaikum. Magandang umaga po, Ma'am Doris, Sir Robert, sa inyong lahat. Pero hingi nga po kami ng confirmation sa inyo. Diyan po sa base sa mga nakalap ng bagong alyansa Makabayan o Bayan Middle East, meron po ba talagang Pinoy na inaresto o mga Pinoy na inaresto sa UAE? Kahapon po, kinonfirm po talaga ng gobyerno dito na may iba't ibang mga nationalities na naaresto at kasama nga po yung tatlo nating mga kabayan na nahuli na ang sinabi ng UAE government ay nag-share ng mga false information, disinformation, mga AI-generated na mga deepfake videos na nasasalang-alang yung security dito sa bansang UAE. So yun, linawin lang natin. Hinuli sila, peke, kasama na po yun kasi Ma'am Doris, Sir Robert, dito po kasi sa Gulf, no, particularly sa UAE, kahit po wala pa yung gera, ay mahigpit po talaga sila sa mga pagbibideo, pag-picture ng walang pahintulot ni naman. Kasi dito, halimbawa, kung vlogger ka, kailangan mo ng permit or visa as vlogger. Kahit yung binabanggit ni Ma'am Doris kanina, yung mga nagla-live na mga international media outfit, mga journalists, ang alam ko ay sila ay allowed dahil sila ay allowed as media. Pero ikaw as a normal resident or migrant worker dito, may mga kinakailangan mga proseso at hindi ka basta-basta pwedeng kumuha ng mga video o mga photos. Example nga po, kahit pa wala yung gera dito, kung ikaw ay nakakita ng aksidente sa daan tapos binidyohan mo, ay pwede kang ma-fine at makulong. So, ganyan pala. So, hindi kagaya dito sa atin at maging sa ibang bansa na kapag nagkaroon ng alingas-ngas o road rage, habang bibidyo-bidyohan tayo lahat, di ba? At i-upload. So, bawal pala sa kanila yun. Dito sa atin, video muna bago report. Tama, o bago tulong. Sa kanila naman, dyan bawal po yun dito kasi bawal po kasi may pinangalagaan daw po sila na yun nga po, yung kanilang stature sa international, saka yung kanilang tourism dito. Yun yung pinangalagaan daw po ng bansa dito. So, nasa na po yung tatlo na nahuli? As of now, ay wala po kami detalye kasi mas ganun din po dito kasi hindi rin talaga nagbibigay ng details. Ang binanggit lang po ng UAE government, sila ay nasa custody at meron silang kinakaharap na 1 year na pagkakakulong at 100,000 na fine dun sa batas dito, no? 100,000 dirham. So, times 16 po yun kung sa pera ng Pilipinas. So, napakalaki po nun. Sana ay sila ay mabigyan ng legal assistance at lahat ng tulong ng ating gobyerno para po sila ay makalaya at ma-connect dun sa pamilya natin sa Pilipinas. At sana po makausap yung host country na mapagbigyan po at mapalaya at mabigyan ng amnesty yung mga kababayan natin. Sir David, dyan ba sa inyo, sa community po ninyo, wala pa po bang nagsabi or nagbigay ng information sa inyo kung sino itong tatlong ito na baka kakilala nila, tinihingi po ng tulong sa grupo po ninyo? As of now po ay naka-blurred yung mga mukha nila. So makikipagtulungan pa po kami sa embahada na sana
makontak din namin. Kasi ganun din po kasi dito kasi pag may mga kaso po kasi talagang napaka-private po ng bansan ko. So binanggit lang nila na may hinuling 3 kababayan na kababaihan, no? Kasi babae po yung sinabi nila. So kami naman po ay nakikipag-coordinate sa consulate na sana ay matulungan nga yung katulad na sinabi ko kanina. At sana nga rin po yung Philippine Consulate ay mas maging aktibo pa po doon sa yung Philippine government ay maging aktibo pa po sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan dito na sumunod din sa mga rules and regulation. Kasi yung usapin naman po ng false information saka disinformation, AI, fake news ay hindi lang naman po problema dito sa Gulf, no, sa Middle East, hindi problema po sa buong mundo. Lalo-lalo pa po, may mga ibang mga politiko mismo yung nakikinabang po dyan sa pagpapalaganap ng fake news. Kaya yung awareness drive po ay talagang napaka-importante. Tama. Pero bakit ang ganun kabilis, Sir David, yung pag-trace sa kanila? Paano Natukoy agad, natukoy agad. Dito rin po kasi napaka-highly po nung kanilang security measure sa pagbabantay po sa social media. Tuloy po kahit po kami ay napaka-limited nung aming alam namin naman po na mahigpit yung batas dito. Kaya po gusto ko rin magpabigay po ng awareness sa mga kababayan natin na nagbibigay nung yung mga updates po dito sa media ay meron po tayong tinatakdang responsibilidad. Hindi po tayo basta-basta pwedeng makapagbigay ng mga videos, mga photos, lalong-lalo na yung mga nangyayari dito. Kasi hindi nga po hinahayaan ng gobyerno dito. Pero kung ang pakay naman nung mga kababayan natin dyan ang nag-upload siya, para lang makita ng kanilang mga kamag-anakan na ito nangyayari dito at ito kami, ligtas kami, pasok ba yun o hindi pa rin pwede? Pwede po siguro as call, pero ang bawal nga po yung pagbibideo. Yung video. Halimbawa, nakakita ka ng mga drones, nakakita ka ng mga lumilipad na mga eroplano, mga jet fighter, bawal po yun. Actually, nagkakaroon po ng mga random na pang pag-check yung mga pulis dito. So, yung pagbibideo. Yung video. Halimbawa, nakakita ka ng mga drones, nakakita ka ng mga lumilipad na mga eroplano, mga jet fighter, bawal po yun. Actually, nagkakaroon po ng mga random na pang pag-check yung mga pulis dito. Kapag nakita nila na meron ka mga videos, na yung mga drone, yung mga jet fighter ay talagang either na makukulong ka or mapapine ka. Lalo na po yung AI-generated na kahit po kami sa bayan, sa migrante, ay kasama po sa advokasya namin, nagbibigay po kami ng mga trainings kasi marami po talaga mga OFWs na bibiktima niyan eh. Kasi para naman po talagang totoo. No? Kung hindi po natin sila mabibigyan ng awareness, lalong-lalo na dito, napaka-sensitive. Ay, yun nga po, imagine niyo 100,000. So, 1.6 million po yun, yung fine sa kanila.